Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang topic na kahit hindi po tungkol sa crypto ay may malaking aral po tayo pagdating sa economic resilience at saka market psychology. Alam nyo ba na kamakailan ay nagkaroon po ng US government shutdown na nagdulot po ng $11 billion na economic loss? Oo, malaking halaga po yan. Pero ayon po sa macro hedge fund manager na si Ginong Scott Bessent, hindi ito sapat para itulak ang ekonomiya ng Amerika sa recession. Kaya sa video na ito ay susuriin po natin kung bakit kahit malaki ang temporary setback, nananatiling matatag ang economy at kung ano ang lessons na pwede pong i-apply natin sa ating trading mindset sa pag-manage ng mga risk. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit hindi po sapat ang $11 billion loss para sa recession. Una sa lahat, ang $11 billion ay nawala po sa ekonomiya dahil sa shutdown. Pero kung i-context natin sa $27 trillion economy ng US, maliit na porsyento lamang ito. Ibig sabihin kahit malaki po ang headline number, hindi ito kayang papagsakin ang buong ekonomiya. Ayon po kay Ginong Scott Bessent, ang resilience ng US economy ay hindi po basta-basta natitinag ng short-term disruptions lamang. Historically, nakaranas na po ang Amerika ng mas malalaking economic shocks at nakarecover po sila nang hindi pumasok sa recession. Para po sa atin na nagtitrade o nag-i-invest, magandang lesson po ito. Huwag pong magpadala sa panic sa short-term losses. Ang market ay may kakayahang ding mag-adjust at bumalik sa momentum nito. Ngayon ay ano naman ang role ng strong fundamentals sa economy? Pangalawa ay kailangan po nating tingnan ang fundamentals. Kahit nagkaroon po ng shutdown, nananatiling malakas ang US sa mga areas tulad po ng employment, consumer spending, at industrial output. Ang job reports ay solid pa rin at ang unemployment rate ay nasa near record lows. Ang retail sales ay patuloy po sa growth or paglago at ang mga negosyo ay nag-i-invest pa rin kahit cautious. Sa madaling salita, ang long-term momentum ng ekonomiya ay hindi po basta natitinag ng mga short-term political disruptions. Para po sa atin na holders at traders, ito rin ay paalala na huwag pong basta-basta mag-sell dahil sa temporary market fear. Ang matibay po na fundamentals ang siyang nagbibigay ng buffer sa anumang sudden shocks. Ngayon ay ano naman ang real impact ng shutdown sa ekonomiya? Ayan, hindi po natin pwedeng baliwalain ang effect ng shutdown. May $11 billion po na loss at marami talaga ang naapektuhan. Ang federal workers ay na-miss ang kanilang paychecks. Ang government services ay tumigil or nag-pause. At ang mga negosyo ay nakadepende sa federal operations at yan ay nakaranas po sila ng delays. Lalo na ang mga small contractors at low-income workers ang siyang may pinakamatindi ang epekto. Pero kahit ganito, marami pong epekto ang reversible. Pagkatapos po ng shutdown, bumalik sa normal ang operasyon at malaking bahagi ng nawalang economic activity ang naibalik. Kaya ang epekto po nito ay mas parang delay kaysa permanent shock or permanent setback. Pero para po sa atin bilang mga traders, ito po ay magandang paalala kung saan ay huwag po tayong mag-overreact sa mga short-term disruptions, kundi suriin ang long-term picture. Ngayon ay paano naman po pinapakita ng shutdown ang resilience ng market? Kung titignan po natin ang shutdown, kung titignan po natin, ang shutdown ay isang stress test sa ekonomiya. Kahit may $11 billion na pagkawala,
hindi po bumagsak ang economy. Ito ay dahil sa matibay na consumer demand at corporate performance. Ipinapakita po nito na ang fundamental strength ng economy ay mas malakas kaysa sa political disruptions. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang lesson po rito ay ang mga market na may matibay na fundamentals ay may kakayahang bumawi sa temporary losses. Hindi lahat ng news or crisis ay nangangahulugang bear market o sell-off. Ang mahalaga po ay ma-maintain ang perspective natin at tignan natin ang overall trend. Ngayon ay ano naman po ang takeaways dito para sa atin bilang mga traders at investors. Ayan, sa kabuuan ay kahit $11 billion na ang naranasang pagkawala sa shutdown ang US economy. Ayan, matindi pa rin po ang US economy kung saan ay sila ay nananatiling matatag. Para sa atin ay may ilang key lessons or aral po tayong mapupulot dito. Una, syempre, huwag po tayong magpadala sa panic sa mga short-term losses. Kaya yan po talaga yung number one na kailangan po nating iwasan, yung panic. Pangalawa ay ang strong fundamentals ay ito po ay nagbibigay ng buffer sa mga market shocks. Kaya yan, kailangan na rin natin na tingnan yung mga fundamentals kung matibay ba talaga ang mga ito. Pangatlo ay ang temporary disruptions ay hindi po ito nangangahulugang permanent loss. Ayan, temporary lamang po yan or pansamantala. Ibig sabihin ay makakabalik din po yan sa normal or sa dati. At ang panghuli ay maintain perspective at ang long-term view. Yan, maintain po natin yung ating pananaw at kailangan po natin ng long-term na paningin dito. Ito kasi ang sikreto ng mga disiplinadong traders at saka investors. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, kahit malaki po ang headline loss na ipinapakita rito na umaabot po ng $11 billion, ang long-term fundamentals at saka resilience po ng market ang siyang nagtataguyod sa stability ng ekonomiya. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na ang panic selling ay kadalasan nagdudulot ng unnecessary losses. Ayan, ang tamang strategy ay syempre mag-observe, mag-analyze at panatilihin ang ating focus sa long-term trend. Ang shutdown ay isa lamang pong temporary blip lamang sa malaking larawan. At ang disciplined mindset ang siyang susi sa pag-survive sa kahit anong market turbulence or kaguluhan sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.